Sa akin, kung siya yung nag-curate nung Instagram feed niya, ang galing niya na. Ang galing niya nang mag-curate. Feel ko siya naman. Kasi, ano ko nalaman? Basta feel ko siya. Hi guys, and welcome back to our channel. My name is Janine. And Niley. Ayan, so for today's video ay magkakaroon tayo ng Instagram raid. Wow. Uunahin na natin dyan ang Instagram account ni no other than Alexi Brooks. Yes! Kasi nung before, nag-Instagram raid tayo kay Alexi, nasa almost 30 to 40,000 pa lang yung followers niya. And that was beginning of this year, mga February. Right now, kung makikita mo sa kanyang Instagram account, which is Alexi_Brooks.official, meron na siyang 154,000 followers. Wow! So, well done! Amazing, diba? Magtataka siguro ng ilan kung bakit big deal sa mga beauty queens yung Instagram followings or yung Instagram presence. Kasi nga, since the inception of Instagram, it has been a powerful marketing tool for businesses looking to expand their online presence and product visibility with over 2 billion monthly users worldwide. And according to Statista, they've found that over 62% of Instagram users are under 34 age. Oh. So that's around how many? Ano yung 62% ng 2 billion? I don't know. 124 million. Wow! Nakompute mo na yun, no? Hindi. Well, 16% are between 35 to 44. So, ano ang 16% ng 2 billion? I don't know. 32 million. Wow! Tama na yung math. Sige na, excited na ako makita. So, yun nga, kasi nga, businesses can engage millennials and Gen Z. It's also a powerful tool for marketing to other segments. For me, as a consumer, mas iba kasi yung branding ng Instagram eh. And doon mo makikita talaga yung mga bigger brands, like yung mga fashion. Yun nga yung yung sinasabi nila na the platform itself is glossy. Yeah. Oh, so, wow! Saan mo napulot yun? Na ko lang talaga siya. It's store knowledge. So, ayan, titignan natin yung kanyang Instagram, i-grade natin yung Instagram niya after na nung, siguro after nung MUPH, no? Okay. So, after May. Siguro, it's interesting for me kasi medyo hindi rin naman ako nag-stalk sa Instagram niya. So, curious ako kung ano yung mga happenings or mga pinupost niya sa Instagram. Kung ano yung mga nangyari. Yes. So, ayun, after nung let's start here. So, ito yung June 20 na post. Kasi si Alexi, hindi talaga siya yung tipo ng queen na kada galaw, kada utot, kada hinga, pinupost sa Instagram. Yes. Yan, hindi siya gano'n. Like, mga certain milestones lang yung sinishare niya. Kaya, katulad natin ng mga fans, like, minsan namimiss siya. So, eto, yung post niya after na ata to nung kanyang homecoming, no? Yung kanyang feature sa Parsync magazine. Digital magazine to, no? Gusto ko yan, yung ginawa niyang yan, kasi napaka... androgynous. Androgynous. Yes. Tapos napaka... Alam mo yung super editorial siya. Ang ganda tignan. Artistic, yes. And bagay na bagay sa personality niya. This one naman, nung July 3, ito yung pumunta siya sa Siargao ata. Siargao Island in the Philippines. Yan yung time na siya, parang beach girl vibe, ganyan. Hindi naman yung beach. Grabe naman yung beach. Parang lang siguro. Ha? Beach. Yung pag-pronounce mo kasi. Ano mag-different? Basta yung dagat na when you say kasi, pag sinabi mo island sa dagat, island girl, ganyan, or beach girl. When you say beach, it's beach. Beach, pag hindi mo binuksan yung bunganga mo, beach. Parang mas mabilis lang yung pag-pronounce mo. Parang labas na beach. Basta yung island girl. Beach girl. Hindi yung beach. Sorry na. Patawad po. So, ayan, nung July 22 naman, ito yung kanyang post with, wow, ito yung City Girl Summer Fits with Gel Life. Tapos, July 25 with this, I think lahat sila nito, yung mga
the Miss Philippines Queens, meron silang gantong klaseng photos. Photoshoot. Yes. Oo. Ano naman masasabi mo doon sa suot niyang ano? Which one? This black? Oo, black. Teenage vibe. Siguro kung babae ako to teenager ako, mga ganito yung susuotin ko. Para magkaroon ako jowa nung high school. Para may jowa na ganyan. So, ayan. Ito naman yung kanyang post nung July 27. Random ano lang. Grabe Parang ang tone nung kanyang tummy. Post lang sa bahay. Ganyan. Gusto Diba? ko yung mga ganyang post kasi it shows yung snippet of life. Plus, it takes a great creativity din kasi to Kumbaga, post yung very personal. Oo. Tsaka kailangan mo maging super aesthetic para maging palatable yung mga ganong post mo na everyday lifestyle. So, this one, July 27. Ito naman yung kanyang Cebu. I think ito yung Bingo Plus ba to? If I'm not mistaken, sa Cebu. Ganda nung dress. August 11. Ito, sabi niya, feels amazing to be back in Sultan Kudarat. Ito yun. Bumalik sila sa Sultan Kudarat and we were actually there. Yes! Oo, I remember Ang dami the natin days. ang dami natin pwede i-share kasi parang kami nagkasakit kaming parehas ng pag-uwi. Tsaka nag-bus kasi tayo. Wala tayong private car, ganyan, commute lang. Tapos sobrang init. But we love doing it. Like yung ganun. Ang sarap maging fan. Ang sarap na, I don't know, personally, gusto ko yung mga ganong buhay ko siguro. Kasi parang bata pa lang ako. Fun na ako. Ganon. Fun girl. Ganyan. Siguro soon. Soon! So, ayan. Ito naman yung kanyang post ng August 12. And ito yung kanyang yacht. Wow. Grabe. Girly life. Ganyan. May pa-quote sa... Tapos yung dulo, you can do anything. You're a woman. Yes. Correct. So, nothing should, stop you from doing what you love. What you want to do with your life, with your body, it's yours. Go ahead. Ganon ang mensahe dyan. Sa akin, kung siya yung nag-curate nung Instagram feed niya, ang galing niya na. Ang galing niya nang mag-curate. Feel ko siya naman. Oo. Kasi, ano ko nalaman? Basta feel ko siya. Kasi may nakapagsabi sa akin na bubuit. Talaga siya into parang marketing, ganyan. So, it's her forte, ganyan. Eto naman, the next photo is, sabi niya, as someone who has always been gender fluid. Ay, nga ba pala? My journey has often centered on the challenge of being myself, blah, blah, blah. So, it's a matter of, I love this attitude na meron si Alexei. Itong gantong attitude, like, whatever you say, kung ano yung tingin nyo sa akin, I don't care. I live my life the way I wanted to live my life. It's my life, it's my body, I can do what I want. Parang ganun. Yun nga, na siya yung queen na kahit anong sabihin mong bash tungkol sa akin. Diba? Di papakita kung sino ako, parang ganun. So, yun. Next na puntahan natin siguro itong because this one is essential or parang importante to na sa kanyang journey Patingin to the din. Ang hirap sumilip sa para ako alam mo yung sa bus yung may nag-scroll tapos ang ganda ng scroll niya tapos hindi mo maiwasan na tumingin. Mahirap talaga, lalo na kapag yung gamit mong cellphone ngayon is dinosaur era pa. So ayan, eto nga. Bloom and thrive where we were planted. Ayan, nagkaroon sila ng tree planting nito sa Iloilo. Yan. Oo. So, this one naman, ito nagulat tayo dito sa post na to. Kasi bigla ba namang naging blandina ang ate girl? Nicki Minaj. Saan galing to? Ganyan. Yung nakakagulat din. Pero ang galing din kasi kaya niya i-pull off yung mga ganong kulay. So, yun. Dumiretso na tayo dito. This is the, very heartwarming yet. Siguro naman, parang si Lola Basing kasi, parang at least na-mold niya na si Alexei na kung sino siya ngayon, diba? With full of love and yung kumbaga wala siyang insecurities about
herself. Meron siguro, pero hindi siya ganun ka, diba? Alam mo yon, with, ano pa rin, with confidence and with self-love pa rin. Kumbaga, pinuno siya ng pagmamahal ni Lola Basing, diba? Yung tipong, yung alam mo yung super proud yung lola mo sa'yo, na hindi na siya mag-worry that much kasi syempre kaya mo nang ipaglaban yung sarili mo. Yun lang din naman ang worries ng mga lola natin na yun naman yung sinasabi ko sa'yo na naiinggit talaga ako kasi I've never felt that. Kung how it felt like being loved by a grandparents or grandmother. Diba? Growing up, hindi ko yun naramdaman. So, that's why I have a different attitude. Sayang lang kasi, tawag dito, syempre matanda na si Lola. Pero kung pumasok ka sa buhay ko ng earlier, siguro na-try mong ma-extendan ng care ni Lola Ganda. Paano yun? Di magkaibigan na lang tayo, hindi tayo mag-jowa. Pares na ako. Sayang na naman, nung September 10 ang kanyang post. Ito, yung post niya nung wala na si Lola Basing. Yung grabe, sobrang heavy, yan. Yung notes na to, hindi na natin basahin. Pero it's very personal to her na parang we could understand yung ganong feeling, yung ganong emotion. Kasi hindi naman talaga madali. Walang loss ng isang tao na very important sa buhay natin na naging madali. So, like, it feels like half of your body is buried, ganyan, or namatay. Half of your heart is namatay, ganyan. Tsaka naman talaga, it's a stage before you can cope with that kind of diba, experience. Yun nga, yung may denial, ganyan, dabda, like that, before the acceptance. So, ayun, eto. Pero at least, yun nga, yung happy naman ako na she get to experience yung kind of love na nabigay sa kanya ni Lola Basing, and then their memories together, yung, di ba, yung nagtitinda sila, yung kwento nga niya na nagtitinda sila sa palengke. Ayun. So, ngayon, ito naman yung kanyang bonggang mga photo shoots, diba? Posted 5 days ago. And then, ang ate girl mo na naman ay nagbora na naman siya at naging island girl again. Island girl na talaga, hindi na talaga beach. I've learned. Fast learner. So, ayan. I mean, sobrang colorful yung stages ng kanyang life, ng kanyang journey. And it was all meant to be followed kasi meron ka naman talagang matutunan along the way. Yes. Diba? And I think super ready na siya to work with bigger brands, ganyan, sa mga international. Kasi Instagram feed pa lang nila, pag titignan nila, wow, this hindi na sila has story, can sell, ganyan, yung face value, yung kanyang visuals. Thank you so much at sinamahan niyo naman kami sa nagdaang video. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. If bago kayo sa ating channel, don't forget to subscribe, hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next uploads. Ayun guys, thank you so much for watching our videos. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming, so keep watching us in the next video. Bye!